years ago, of course, Encantadia was groundbreaking. It was one of the most successful fantaseries of the network, or if I may say, the Philippine television industry. It broke ground in so many ways. We won so many international awards and local awards. It set the standard for telefantasias, in the Philippines. Alam natin na naging isang very memorable na isang TV show sa buong Pilipinas at pati na rin siguro sa ibang bahagi ng mundo dahil sa kanyang storya, di ba, of four sisters protecting four gems of one, kumbaga, isang mundo na tinatawagan natin Encantadia. Masaya kasi itong mga taong nakasama ko from 11 years back, naging pamilya ko na. Kasi ang trabaho namin noon hindi biro. Nakakatuwang makita ngayon na ganun pa din ang ibinibigay ng buong production people para sa proyekto na to. We have big shoes to fill. So, importante na handang-handa kami. You can still see the iconic scenes, but this time, it has a different approach, different execution, at saka, syempre, different attack din ng mga bagong cast. Pinaghandaan namin ng matagal na panahon. Masaya siyang learning experience. Even until now, nandun pa rin ako sa proseso na binubuo ko pa rin yung character niya, na marami pa rin ako natututunan kay Perena. And I think, hanggat hindi natatapos tong show na to, hindi matatapos din yung pag-aaral ko. Nung natanggap ko yung Encantadia, parang sabi ko talaga, ito na yung pinaghandaan ko. Kaya ako naghirap noon, ang sakit ng katawan ko. Na-in-love na rin ako kay Amihan. The new Encantadia, aabangan talaga siya, and pinaganda, and pinaghirapan, pinagpuyatan. First time kong gampanan ng gantong kalaking role kasi ever since lahat ng shows ko, yung mga soap ko, puro kilig-kilig, puro about teens, teeny boppers. So ngayon, finally, magiging warrior princess ako na napakaangas, pero syempre mapagmahal din. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na ako na si Danaya. Kaya sobrang saya ko nung binigay sa akin yung role at talagang pagbubutihan ko dun sa binigay sa akin at mamahalin ko yung character na binigay. May action, may drama, may love story, tapos may mundo na fantasy, may mundo na totoo. I want to do more fight scenes, I want to help direct the fight scenes. Ibang klase yung feeling doing all of this. And lalo na, naka-costume pa kami. Napakaganda ng story, visual effects. At talagang nag-e-enjoy kami dahil meron kami mga armas, meron kami mga labanan, saka ang sarap kasama ng lahat ng mga cast dito sa Encantadia. Hindi ko sukat akalain na napakaganda. Iba pong TV show ang mapapanood nyo talaga. Ang unang kwento nito ay kwento na nagmula sa Maria Makiling, kwento ng isang diwata, kundi naging times 4. Base sa iba't ibang sources, no? Andiyan yung mga kwentong bayan natin, andiyan yung mga kwento ng mga hari at kaharian mula sa ibang bansa na pinagsama-sama ko. Maraming pagkakaiba ang kwento ngayon ng Encantadia. Nagdagdag kami ng marami pang kwento doon sa nag-i-exist na kwento ng Encantadia. Maraming surprises na kwento na hindi na isa dula noong 2005. It means a retelling and a sequel in one. So, meron kaming brief description nung old Encantadia, and then dudugtungan namin nung ano pa yung mga posibleng nangyari that were not discussed during the old Encantadia. Kumbaga ba parang eto extra effort talaga to exceed yung status ng Encantadia before, parang gano'n. Tapos hanggang sa nung sinabi sa akin na ako nga ang hahawak ulit, same team, same group,
yon, naramdaman ko na agad yung pressure. Kasi kalaban din namin sarili namin. Nung first run, the best of the best was deployed. For the retailing, we're also deploying the best of the best. We're afraid na if you do it again the way it is, it's hard to top the first one, and then you still have the people who watched it before might not watch it again, and we have a new audience. So what we realized, what we can do is to do a requel, which is a retelling and a sequel. Expectations now are, you know, bigger and higher, and the viewers is not that easy to please eh. Lalo na ngayon, at this time na masyado ng high-tech ang lahat. Putting in new characters, correcting mistakes that we've done in the past, in the first Encantadia, filling in gaps in the story. 4, 3, 2, action! Tapos na ang pagsuko! Medyo nakaka-pressure for me na yung dating gumanap dun sa role ko na Ibarro ay si Kuya Dong. Pagbubutihin ko na lang po at ipapakita ko po talaga na kaya ko po. Sobrang thankful ako kasi sabi nga ng iba na positive nga daw yung komento about dun sa pagkakasigaw ko ng Atay de Hatoria. Atay de Hatoria! Ang medium ko talaga, di ba, action film. Kaya pag action na, medyo natutuwa na kami, parang laro na, parang kami bata, di ba? The whole day, we were shooting the fight scene. Umulan ng konti, tapos bumalik yung araw. Talagang lahat yun pinatulan namin. So nararamdaman ko pa yung pagod nung ginawa namin yung araw na yun. Yung mga war scenes namin, kasi lagi pag nandun kayo, yung mga sumasabog, lahat ng stunts namin. So talagang warrior na warrior talaga. Lalabas sa amin yung pagka-warrior namin. Para akong bumalik sa pagkabata ko. Pero this time, kailangan magmukhang seryoso talaga yung ginagawa mo. At meron pa tayong import. We have Conan Stevens. He played the Mountain sa Game of Thrones. And luckily, nakuha namin siya. I was able to negotiate with him to be part of this Encantadia. And exciting na merong kasamang galing sa Hollywood. Ang laki ng Encantadia, ang ganda. Sabi ko nga, sobrang blessed ng lahat ng mga cast na nandito. Parang iba, pag nasa Encantadia ka, parang you're so blessed. Actually, na-excite ako na makita silang sama-sama. Tapos, anak ko sila, di ba? Ipinagkakaloob ko naman sa'yo ang brilyante ng tubig. Alena, naway maging dalisay ang iyong puso at isip upang maging karapat-dapat ka sa brilyanteng ito. Ito ay woman empowerment na ang babae ay hindi lang bidang babae na nagmamahal ng lalaki, kundi nagmamahal at nagtatanggol siya sa kanyang kaharian. We wanted to bring a different kind of fantasy to Philippine TV, and we wanted to focus on women. That's why the lead stars here are all women. Lahat ng nilalang ay may kakayahang pumili ng kanyang kapalaran. Ipagtanggol ang sapiro hanggang sa kamatayan! Umiikot talaga yung storya sa kung paano naghiwa-hiwalay yung brilyante at paano sila magsasama-samang muli. Ganon din yung pagkakahiwa-hiwalay ng mga magkakapatid at kung paano sila muling magsasama-sama. Awisala mga kapuso, ako po si Glyza De Castro, nagaganap bilang Perena. Na ginagampanan ko syempre ngayon ay kombinasyon ng mga iba't ibang personalities base sa obserbasyon ko, sa imahinasyon ko. Pilya pa rin talaga tong si Perena. Kumbaga parang nung time na pinapalaki siya ng dama niya. Siguro isa sa mga paborito kong scene, yung scene namin na magkakapatid with Inang Reyna.
Feeling ko talaga, unknowingly, pinaghahandaan ko na yung role ni Amihan. Kasi bata pa lang ako, nagtitraining na ako ng martial arts. The scope is very cinematic. We went to Fortune Island in Batangas, so you'll get, sweeping shots like you see in Hollywood movies. Hindi rin namin akalain na these stars are most willing to audition for Encantadia. Ito yung first teleserye ko. Super glad ako na I'm gonna be able to be a part of this wonderful, I wouldn't even call it just a TV series. I'm Kate Valdez po as Mira. Nakakakaba kasi, syempre, it's Enka. Kaya, marami po nag-expect. Tuwang-tuwa ako dun sa role na yun kasi mahirap siya eh. Mas paborito kong ginagawa yung binubulungan ko si Tirena. Then I'm gonna be playing Lyra, na dati pong ginampanan ni Miss Jeneline Mercado. I feel very happy and I'm glad na I'm part of this team. Nakapagod pero worth it naman, lalo na pagka nakikita ko kung gaano kaganda yung mga sangre, lalo na si Alena. Tutuwa ako dahil kami pa rin yung magkatambal dito and iba talaga kapag yung katrabaho mo ay komportable ka. Sa mga kaharian, lumalabas ang Lireo yung medyo youthful ang dating. Yung approach namin sa Lireo would be linear, vertical, horizontal, mga transitional lines. Yung set pa lang, parang nararamdaman na namin na, oh my God, doon ko naramdaman na ako na nga si Danaya. Pagdating naman sa Hattorya, nagkasundo kami ni Direk Mark na dapat talaga dyan, steampunk. Hinaluan namin ng tinatawag namin Bushido. No, medyo may pagka-Japanese inspiration. We briefed the cast na to be more and extra patient. These are sets, gigantic sets na iuusog-usog mo at parang Lego sila na baklas kabit. Karamihan ng mga citizens ng Lireo hindi ganoon kagarbo yung mga linya sa damit. Puwera lang ang mga sangre at mga reyna. Mga sapirian, medyo malapit sa nature yung designs niya. Merong itsura ng leaves, merong flowers. Yung mga weapons ng Encantadia before, mano-mano yan, ginawa. Ngayon, meron ng yung blazer printing at mas makabago yung mga materyales na ginagamit. The different use of the cameras, we're now on HD format. We're able to use, different crane systems. We're now using drone cameras. So, before, wala no. Every taping, expected ko na okay harness again. We're able to make Muyak fly better. Yung mahabang line na ganyan, tapos nililipad din talaga nila ako. Tapos malakas na blower para mukhang gumagalaw yung ganyan. 11 years ago, just to compare it, si Imaw was a hand and cable puppet na there's a person controlling his mouth, his eyes. Jump 11 years now forward, we found a technology that's been used in Hollywood. It's basically new, which is the use of animatronics using radio-controlled circuitry. Visual effects has, leaps and bounds. And you see what, did in 2005 and then the things that GMA Video Graphics team is doing this time around, I think, people will really enjoy this Encantadia. The sound design is also fantastic, and I'm proud to say that this time everything is done in-house. In terms of video graphics and sound design, dati ina-outsource pa. But GMA Network has grown in that aspect. For Encantadia, actually combination of imaginations of writer Mrs. Seth,
production team, Direct Mark, Sir Noel. So, from the visual effects team naman, we have to paano namin ma-implement and execute yun. And difference niya, yun nga, parang yung imagination, parang out of this world na mga creatures, and then, syempre, yung mga powers ng mga sangre. We have to collaborate with the production team, paano gagawin yung mga eksena. Kunyari, for Lireo Kingdom, kailangan tahi kami dun sa actual set, na pag pinanood mo siya, yun nga, parang yung 3D environment namin, alam mo na parang yung exterior niya, Lireo na siya. Binigyan kami ng drawings or design nila. Tapos based dun sa design nila, mag-create kami ng 3-dimensional ng character, ng design. Hindi ganun kabilis or kadali gumawa ng visual effects show, di ba? Kasi mahal siya in terms of marami kasing manpower. So, yung mga machines na binamit natin for finishing and color grading, halos same din siya ng mga machines na ginagamit for Game of Thrones, Lord of the Rings. Toycon na nagsigawan yung mga fans nung tinawag sila. Sobrang tumutuloy. Nakangiti ako pero tumutuloy yung luha ko. Umaasa ko na magugustuhan ng mga bagong audience ngayon ang Encantadia na ito. Kagaya kung paanong nagustuhan ito ng kanilang ate at kuya at ng kanilang magulang. Gusto naming ma-achieve dito yung they'll not just be content on just one episode, pero yung aabangan nila yung mga susunod pang mga episodes ng Encantadia. Sometimes I get goosebumps kasi everybody in GMA, parang they own Encantadia and they want to make it good. Aabangan talaga siya and sobrang ako nagpapasalamat. Sobrang nakaka-excite talaga. Iimbitahan po namin kayo na panoorin. Finally, ito na ang Encantadia.